Praise God. Amen. So, napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Mula noon at magpakailanman siyang ating kinikilalang Diyos. So, tayo po ay nasa second service. So, 10 to 12. So, maaga po tayo nag-start kanina. Okay. So, ngayon ay the same word ang aking pong i-share. Bagamat yung iba po ay nasa online. No? Kasi nilid kami kanina ng pasalamat na pagsamba. Kaya binigyan ko lang po ng diin yung 4 na bagay na napakahalaga na ating po pag-aaralan today. Buksan po natin ang ating Bible in the book of Psalm. Awit, Kapitulo 8, talatang 4 hanggang 9. Ang aking pong tatalakayin ngayon ay, ano ba ang tao upang yung pahalagahan? Sabihin natin, pahalagahan. Sa mga talatang ito ay iuugnay po natin ang 4 na bagay kung bakit tayo ay pinapahalagahan ng Diyos. Amen? Kaya ang ulan ay dumarating, dinidilig sa kapanahunan. Ang ulan ay dumadating sa mga taong nangangailangan, sa mabutit masama. So, yan ang pagpapahalaga ng Panginoon. Sabihin nga natin, mahalaga ako sa Diyos. Importante ako sa Panginoon. Amen? Kaya ito po ang ating pag-aaralan. Basahin po natin na nasa talatang 4, Kapitulo 8 ng Awit. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyong ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng kaluwalhatian. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. So, yaan ang tao kung bakit tayo pinahalaga ng Panginoon dahil tayo ang binigyan ng pagtitiwala. Amen po ba? Amen. Kaya, sino nga ba ang tao para iyong pahalagahan? At dito makikita po natin ang dahilan kung bakit tayo ay pinapahalagahan ng Diyos na buhay. Kung bakit tayo malakas, kung bakit tayo pinagaling, kung bakit tayo pinagpapala ng Panginoon. May dahilan yan. Amen? Una, tayo ay pinapahalagahan ng Diyos. Kaya dito nga ilang mga talatang ito, ang mga dahilan kung bakit tayo pinapahalagahan ng Panginoon. Amen? Ang ibig sabihin, ba tayo inaalagaan ng Diyos? Ba tayo piniproteksyonan ng Panginoon? May mga dahilan po yan. Kaya dito sa mga talatang ito, ang sabi ng verse 5, nilikha mo siya mababa sa iyo ng kaunti, pinusmus mo siya ng dangal at ng kaluwalhatian. Kaya sasabihin nga natin, pinuspos ng dangal. Kaya yan ang mga ilang dahilan kung bakit ang Diyos ay pinapahalagan tayo sapagkat tayo ay pinuspos ng dangal at ng kaluwalhatian. Sabihin natin, kaluwalhatian. Ang ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos ay inilagak at inilapat sa atin. Ang sabi ng verse 6, ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Kaya pala tayo ay pinapahalagahan ng Panginoon sapagkat ginawa tayong taga-katiwala. Amen? Sabi may katiwala ng kanyang mga nilikha. Lahat ng mga bagay, siya ang pinamahala. Kaya makikita natin, kaya ang tao ay binigyan pala ng Diyos ng pagpapahalaga sapagkat tayo ay binigyan ng pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Sabihin natin, pinagkatiwalaan ako. Okay? So, ang sabi ng verse 7, mga tupa at kawan, pati ang mababangis. Lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan, sa lahat ng nilikha nasa karagatan. O Yahweh, sa aming Panginoon, ng buong mundo'y tunay kang dakila. Sabihin po natin, sa buong mundo, tunay siyang dakila. Kaya may tataas pa ba sa Diyos? No? Kaya sabi ng Bible, sa buong mundo. No? Ang ibig sabihin, He is the creator of heaven and earth. Kaya dito sa 4 na bagay na akin pong bibigyang pansin, ba't nga ba ang tao ay pinapahalagahan ng Panginoon? Unang-una, kaya tayo pinapahalagahan ng Diyos, ang Diyos ang lumikha sa atin.
Nakuha niyo po ba ako? Kaya makita natin yung mga author ng mga application, Facebook, ng website, ng Microsoft, sila Bill Gates, no? Kita natin kung paano inaalagaan nila yon at ina-upgrade. Amen? Kaya may mga cellphone na mabili ngayon sapagkat ang bilis nilang i-upgrade. No, yung iba naman cellphone na nawala na ngayon sapagkat nalimutan nilang pahalagahan yung kanilang inbensyon. Nakuha niyo po ba? O diba, alam natin yung mga Nokia nung araw, unang pumailang lang yan sa lahat ng cellphone. Diba? Amen? So makita natin, pero medyo naiwanan ng kahunti. Naungusan ng Samsung. Ngayon, naglalabasan ng Oppo, Realme, ang dami na. No? At mapapansin nyo dyan, meron tinatawag na date na ina-upgrade. Nakuha niyo po ba ako? Pag malakas ang internet nyo, pag ikay nakakunik, i-upgrade. Ang ibig sabihin, may idadagdag na ikagaganda ng gadget na yon. Yun ay tao. Yun ay scientifico na nais siyang alagaan ng kanyang inbensyon o ang kanyang obre maestra. Alam niyo ba ang Diyos, tayo, ang kanyang obre maestra? Nilikha niya tayo. Kaya sabi ng Bible, O Yahweh, aming Panginoon, buong mundo'y tunay kang dadakilain. Bakit? Sapagkat tingnan natin yung verse 4. Anak, ilagay mo yung verse 4. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Ano ba talaga? Bakit ba talaga? Kasi may question mark din eh. At iyan ang sasagutin po ng ating pag-aaral. Unang-una nga, ang Diyos ang lumikha sa atin. Kaya tayo pinapahalagahan ng Panginoon dahil ikaw ay nilikha ng Diyos. Ayaw niya ikaw mapahamak. Amen? Ayaw niya ikaw mapahamak. Ang gusto ng Panginoon, kanya-kanyang alagaan. Amen? Kaya He is the creator of heaven and earth. Kaya, wow, praise God. Sabihin natin, may Diyos ako na nagpapahalaga sa akin. Minsan kasi, di naman ako pinapahalagahan, di ba? Hindi na ako mahal ng aking asawa. Ala ng rose, ala ng chocolate. Di ba? Nakuha niyo po ba ako? Amen? Amen po ba? Hindi na ako pinapahalaga ng company ito. Yan. Nakuha niyo ba? Hindi na ako pinapahalaga ng mga kamag-anak ko. Hoy, nalimutan na anniversary ko. Di ba? Minsan ay napaghanap. At yun ay bilang tao naman. Pero tandaan mo, may Diyos na nagpapahalaga sa iyo. Amen? May Diyos na mag-aalaga sa iyo. Amen? Sapagkat nilikha tayo ng Panginoon. Pwede ba namang siya lumikha sa atin, basta na lang tayo ibasura? Basta na lang tayo mawala? Amen? Kaya mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen? O kawayan mo katabi mo. Kaway-kaway tayo. Sabihin mo, pinapahalagahan ka ng Diyos. Lahat ng nasa online, mahalaga ka sa Panginoon. Amen? Pinapahalagahan ka ng Diyos, kaya siya'y lumikha sa atin. Amen? Okay, buksan po natin ang Acts 17:28. Bibilisan ko po. Mula sa isang tao, inilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya at simula pa ang kanilang panahon, ang iba'y hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa isa't isa sa atin. Amen? Hindi siya malayo. Kaya makita natin ang Diyos, ang sabi niyan, ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman sila talagang malayo sa bawat isa sa atin. Ang Diyos hindi po malayo sa atin. Alam niyo ba ang dahilan? Tayo lang minsan ang hindi lumalapit sa Diyos. Amen? Amen ba? Kaya makita natin si Eva at si Adan, di ba? Nung medyo nagkamali sila, nagkasala sila, hinahanap sila ng Diyos sa Genesis chapter 3. Eve, where are you? Nagtatago sila. Akala mo naman makapagtatago. Pero makikita natin doon ito. Ang ganda po ng tagpo. Akala kasi ni Eva at ni Adan sa kanilang pagkakamali,
nahiwalay na sila sa Diyos. Nakuha niyo po ba? Kasi hindi nila sinunod kasi binili ng Panginoon na makakain nyo ang lahat ng puno dito, wag lamang yung puno nasa gitna ng halaman ito na kung tawagin po natin sa ating common language ay mansanas. Ay yung apple, may kagat. Ewan ko ba kung ba yun ang pinangalan ni sino ba naka-invento ng apple? Steve Jobs. Ba't ba apple nga? Ano? Amen ba? Kinagatan. Ito yung conversation ni Eva at ni Adan. Nagtago sila eh. Ano ang sabi ni Adan? Adam, where are you? Ang sabi ni Adan, we are committing sin against you. Ang sabi ng Diyos, ito ang ganda. Who told you that you are naked? Nakuha niyo po ba ako? Alam niyo, hindi lang sa tayo'y payapa inaabot ng Diyos. Sa oras ng pandemic, sa oras na tayo'y medyo nagkukulang, hindi mo ba alam, lalo kang pinapahalagahan ng Diyos. Dahil ayaw niyang mahiwalay ka sa kanyang harapan. Kasi ikaw ay nilikha ng Panginoon. Kaya wag natin sasabihin, naku, malayo na yata sa akin ng Diyos. Ako'y nagkukulang na sa Kanya. Ako'y nagkasala na sa Kanya. Alam nyo, ang Diyos, kaibigan, ang sinner, sabi nga. Kaya hinanap niya ang Diyos si Eva at si Adan eh. Where are you? Pero sa totoo naman, alam naman ng Panginoon because God is all-knowing God. Kaya bakit pinapahalagahan ng Diyos ang tao? Una, dahil nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Kaya kung ngayon ay marami pong plantito at plantita, alam niyo ba yan? Ang dami ng halaman sa kanyang nagiging gubat na yung kanyang salas. Pati saging ipinasok na sa bahay. Pati malunggay. Ano? Kita niyo yun? Ayun, nagpost ako pero hindi yun. Wala sa amin noon. Nakita ko lang sa Facebook. Natuwa ako, kinrap ko, ipinost ko. Ay, marami nag-comment. Abi siya, meron saging sa loob ng bahay mo. Hindi, nagaya ko lang yun. Kasi para sa kanila kasi maganda. Pero alam mo ba, ang the best, beautiful creation of God, ikaw at ako. Amen. O isipin mo, kahit mansyon ang bahay mo, pag walang tao, walang ganda ang bahay. Naku, di ba? Kahit anong ganda ng bakuran mo, ikta-iktarya ang pananim mo, kung walang taong nakatingin, walang halaga yun. Bakit? Sapagkat sabi ng Bible sa Awit 8, nilikha yun para sa iyo. Ikaw ang mag-manage. Ikaw ang magiging steward ng mga tube, ng mga ibon, ng mga isda, ng lahat na nilikha ng Panginoon. Amen. Kaya walang ganda ang paligid kung wala ka. Amen. Maganda mong tingnan yung halaman mo pero hindi mo alam pag ikay tinitingnan ng Diyos. Habang pinagmamasdan mo ang halaman mo maganda sa'yo, pero sa totoo lang, pag ikaw tinitingnan ng Diyos, mas maganda ka sa halaman. Amen. Kaya sino ang tao para pagpahalaga ng Panginoon? Nilikha ka ng Diyos ng mababa lang na kaunting sa Kanya. Ang sabi na, balik po natin ng Awit 8. Ano ang sabi ng verse 5? Ano sabi ng Psalm 8:5? Anak, ibalik mo. Ano sabi ng Bible? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Ha? Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Amen? Kaya wag mo sasabihin na, wala na akong kwenta, Panginoon. No. May kwenta ka. Amen. Mahalaga ka sa harapan ng Panginoon. Ikalawa, naging dahilan kung bakit tayo ay pinahalaga ng Diyos. Ano? Tinubos tayo sa ating mga pagkakasala. Na ang pinantubos ng Panginoon ay hindi halaga, kundi sarili niyang buhay ay inialay sa iyo upang tumigis ang kanyang dugo at ikaw ay maligtas. Kaya may awit, una kang naging akin. Ano? Amen? Amen po ba? Kaya yun ay ikalawang bagay kung bakit ang Diyos ay pinapahalaga ng tao. Una, nilikha ka ayon sa kanyang wangis. Ikalawa, ikaw ay tinubos ng kanyang sariling dugo.
Ang ibig sabihin, tayo lahat ay nahiwalay sa Kanya. Kaya ang sabi ng Bible, sa John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang Kanyang bugtong anak upang ang manampalataya, maniwala, ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya wag natin pababawin ang halaga ng pagkaligtas ng Diyos sa atin, sapagkat siya'y napako sa krus para sa iyo, tumigil sa Kanyang dugo para sa iyo, kaya ikaw ay pinapahalagahan ng Diyos. Mabuti pa yung alas na isinanla mo ng 8,000, tabusin mo ng 8,000. Nakuha niyo po ba ako? Tayo ganun. Na-embargo tayo. Tayo po ay nasadlak sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na ikaw ay patuloy na manatili doon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, Ama, ay ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak parang ikaw ay palayain. Kaya sabi po na Romans 8, verse 12 and verse 32, si Jesus ang naging dahilan upang tayo lumalaya, at nung tayo pinalaya ng Panginoon, tayo ay malaya ng ganap. Kaya wag nating ibilanggo ang ating sarili sa nakalipas, anuman na naging problema, malaya ka sapagkat ikaw ay mahalaga sa Diyos. Sabihin mo, mahalaga ako sa Panginoon. Amen? Ang kahalagahan yon ay katumbas ng kanyang sariling buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen? So buksan po natin ang ating Bible sa Matthew 5:45. Upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masama. Alam niyo na na-devotion ko ito, dito ko nakita ang loving care of God. Yung loving care and protection and blessing, walang discrimination para sa Diyos. Na minsan ang ating isipan, akala natin tayo lang mabubuti ang pinagpapala ng Panginoon. Masasabi natin, ba't sila pinagpapala ng Diyos? Kasi siya ay Diyos. Siya ay mahabagin Diyos at siya ay passionate God. He is a passionate God. Hindi tayo din sinasagot ng Diyos sa ating mga panalangin dahil tayo mahusay manalangin. Hindi dahil pag tayo may hinihingi ay sinasagot tayo ng Panginoon dahil mahaba kang manalangin. Hindi dahil doon. Kaya niya ginagawa yon because God is a passionate and caring God. He's a passionate God. Amen? Kaya mahalaga ka sa Diyos. Pinapahalagahan ka ng Panginoon. Kaya dito sa mga talatang ito, ang sabi ng Bible sa aking pagbasa, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabuti, gayon din sa masama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Because God is a passionate God. Because God is loving God. Kaya hindi natin pwedeng sukatin. Tao lamang ang sumusukat. Amen? Nakuha niyo po ba ako? Pero hindi natin alam, our God is a gracious God. Kaya nga nang dumating ang Panginoong Jesucristo, ay ipinangaral niya about love and grace, hindi law. Kasi ang law ay dulot ay kamatayan. Pag hindi mo ginawa ito punishment sa iyo. Pag ikaw ay nag-disobey, ito gagawin sa iyo. Pero ang Diyos iba. Nakuha niyo po ba? He is a passionate, He is a loving God kasi tayo ay pinapahalagahan ng Panginoon. Noong panahon ni Noah, pinahalagahan ng Diyos ang pamilya ni Noah. Iniligtas sa pamagitan ng arko. Noong panahon ni Abraham, nila Lot, bagamat nagkakasala na ang Sodom at Gomorrah, ang lahat ay nakaranas sa pagkalinga ng Panginoon. Ganon din sa ating lugar, sa ating pandemic na ito. Mararanasan natin yung gracious of God, caring, passionate God. The Lord, salamat po dahil ikaw ay nariyan. Amen? Sabihin natin, mahal ako ni Lord. Amen. Aalagaan ka ni Lord. Nakuha niyo po ba ako? Amen. Amen. Huwag mong isipin yung mga hindi na dapat isipin. Hayaan mo na ang Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, huwag
mo isipin yung kakainin, iinumin, sapagkat mas mahalaga ang buhay kaysa sa pananamit at mga pagkain. Sapat na ang bawat araw sa iyo. Amen? O isipin niyo, 6 na buwan na tayo. Hindi tayo ginutom, di ba? O binuhay tayo. Nung unang panahon, nung mga nakaraang unang buwan, binuhay tayo ng master sardines. Ayuda. Amen. Ako, wala pang ayuda. Pinapirma na kami. Pinatawag pa ako ng barangay. Kinuhanan ako ng ID. Pinirmahan ko na yung ID. Yung application, nakadalawang pirma ako. Ni isa walang dumating. May bahala sila. Pero, my God is a passionate God. Hindi tayo ginugutom ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Sino ang tao para pagpahalagahan ng Diyos? Ang sabi ni David sa awit 8:4. Ang tao ay nilikha niya. Kaya pinagpapahalagahan tayo. Ang tao ay kanyang inaalagaan at pinapahalagahan. Kung bakit tayo Ang tao iniligtas ng Diyos sa kapahamakan. Namatay si Kristo sa krus at nabuhay na muli. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Kaya lagi natin isipin nyo, Lord, mahal mo ko. Hindi hahantong sa kamatayan ang bagay na ito. Mararanasan mo, isusurvive tayo ng Panginoon. Itatawid tayo ng Diyos. Imagine nyo ha, yung mga Israelita, noong nakaraan linggo sa YouTube, ang daming mga history. Ang kasama pala ni Moses sa pagtawid, hindi lang 5 milyon. Nagtataka ang mga writer at nag-aaral ng Biblia. Sa loob ba ng 24 na oras, nakatawid ang 5 milyong Israelita doon sa dagat na hinati ng Diyos. Hindi nila ma-reconcile kung gano'ng kalapad. Pero isa lang ang ibinigay ng Panginoon. God is a gracious God. He is our mighty God. Kung ano kailangan mo, gagawin ng Diyos yun. Amen? O sabi nila, 24 hours daw, tumawid lang, magdamag. Nung hinabol ni King Pharaoh ng mga sundalo. Hindi nila ma-accurate yung numbers. Ganun kalapad yung Red Sea na hinati. Ay sabi ko nga, wag mo na intindihan, basta mahalaga nakatawid. Ang mahalaga sa atin tayo makatawid dahil mahalaga tayo sa Panginoon. Kaya niyang hatiin ang dagat para sa iyo. Kaya niya magpaulan ng tubig para sa iyo. Kaya niya gumawa ng himala. Bakit? Dahil mahalaga ka sa harapan ng Diyos. Mahalaga. And lastly, we are important because He loved us. Sabihin natin, He loved us. Mahal tayo ng Panginoon. Meron ba ditong minahal na pinabayaan? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Pagmamahal ng magulang sa anak, pagmahal ng anak sa magulang, pagmahal ng asawa sa kanyang asawa, pagmahal ng boyfriend sa kanyang girlfriend, pagmamahal ng girlfriend sa kanyang boyfriend. Hindi kaya sukatin ang pagmamahal sa mga taong nagmamahal. Amen? God is a loving God. Amen? Kaya nung isang umaga, ewan ko ba naman napindot ko po yung mga kanta ni Ray Valera. Narinig ko, ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa ay kailangan. Meron akong narinig doon, dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Basta't mahal kita, kailan pa man. May diwa yung kanta ng author. Pero mas mabigat ang diwa ng Diyos kung magmahal. Amen? Binili. Naging gold series yung kanta niya ngayon. Pero mas mahal, ibang magmahal si Lord. Walang sukat at nariyan lagi sa oras ng ating pangangailangan. Sabi nga ng Bible, ligasin lapit lang tayo ng panalangin sa Diyos. Mas mataas ng kaunti, ang sabi ng Bibles, sa awit 8:5, na nilikha ng ating Panginoon.
And the last one, ang sabi ng Bible, may verse lang po ako idadagdag. Ephesians chapter 2 verse 6. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Imagine, that is the reason kung bakit pinapahalagahan. Dahil tayo'y magre-reign ng katulad ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Mataas talaga ang pagtingin ng Diyos sa atin. Hindi ka lang sa lupa binigyan ng authority ayon po sa awit 8, nabibigyan ng kapamahalaan upang pamunuan mo ang lahat dito sa lupa. Imagine, sa tao lang ibinigay yan. Kahit sa kalangitan, tayo uupo kasama ng Panginoon. Kaya ganyan tayo ka-espesyal sa Kanya. Kaya ganyang kakahalaga. Amen? Sino po ba meron ako example? Ito, magkano to? 100. Pag ginusot ko, magkano to? Pag inapakan ko, magkano yan? Ganyang ang kahalagahan mo sa Diyos. Hindi nagbabago ang value mo. Kahit gusutin mo. Amen? Amen po ba? Lalo pag inilagay mo sa offering, mahalaga. Amen po ba? Kasi minsan akala natin nababawasan ang kahalagahan mo sa Panginoon dahil tayo nagkukulang sa Kanya. Akala mo nawawala at nababawasan ang kahalagahan mo sa Panginoon dahil ikay nagkamali na naman. Akala mo nagbabawasan ang kahalagahan mo sa Panginoon dahil ikaw ay nalugmok na naman. Ikaw lang nag-iisip nun. Pero yung kahalagahan mo sa Diyos, mahal ka ng Panginoon. Kaya sino ang tao para pagpahalagahan ng Diyos? Dahil ikay nilikha? Dahil inaalagaan ka niya? Dahil ibinigay niya ang buhay niya sa iyo? Iniligtas ka? At huling-huli, kung bakit tayo pinapahalaga ng Diyos, because you are called by Him to carry His name. Pahahalagahan tayo ng Panginoon dahil tinawag tayo ng Panginoon para i-carry ang kanyang pangalan at ibahagi sa maraming tao. Are you with me? Si Pablo ang nagsabi at si Ananias ang ginamit ng Panginoon sa aklat ng Gawa 9:15. Ano sabi diyan? Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ano ang sabi ng verse 17? Pumunta nga siya. Ang sabi dito, pumunta nga siya, si Ananias, sa naturang bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ko rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan ng ikaw ay pumunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Amen? Mahalaga tayo sa Panginoon sapagkat tayo tinawag ng Panginoon. Ang pagtawag ng Diyos ay hindi nababago. Si David nagkamali, hindi ba natuloy ang kanyang pagiging hari? Nakuha niyo po ba? Hindi napuputol yung panawagan ng Panginoon. Kaya,
kung bakit tayo pinapahalagahan ng Diyos, may mission pa tayong gagawin. Amen? Ako'y 57. Yung nanay ko nag-birthday, 78. Sabi ng misis ko, kamukha mo nanay mo. Kamukha mo din ang edad niya. Kasi nanay ko, 78, malakas pa eh. Pero yung tatay ko, 59, namatay na yun. Sabi niya, hindi mo kamukha tatay mo. Pero ang point ko po dito, may dahilan ng Diyos na pahabain ang buhay mo dahil tinawag ka niya. Si Billy Graham namatay 98. Sila Noah, bumibilang ng daan-daan taon. At ang pinakamatanda ay si Methuselah na namatay na 700 taon mahigit. Ayoko naman nun. 900 years ka na. Busog na ako dun sa 98. Oh, praise God. Okay na doon. May apo na ako noon. Sa tuhod, sa talampakan. Pero dito napakaganda mga kapatid. Sino ba ang tao para papahalagahan ng Diyos? Ang huli, dahil tinawag ka ng Panginoon. Sa iyong pangalan, tandaan natin, ang Diyos kung tumawag sa iyong pangalan, si Samuel tinawag ng Diyos, Samuel, Samuel. Si Saul ang tinawag sa Damascus, Saulo, Saulo. Special mention ka sa Diyos. Kaya nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon at tinawag ng Panginoon, you are important in the sight of God. Because you are called to carry His name. I'm running to 36 years serving the Lord. 36 years. Ang dami ng dilubyo, bagyo, tawanan, kagalakan, iyakan, marami na. Pero because of God, we are still there, here. Kaya kapatid, ano ang dahilan kung bakit ang Diyos pinapahalagan tayo? And lastly, tinawag tayo ng Panginoon. Hindi ka pababayaan. Spare ka ng Panginoon. May dahilan kung bakit ka rin pinagpapala ng Diyos. May dahilan kung bakit ka nagkatrabaho. May dahilan kung bakit ka na-promote. May mga dahilan. At ang lahat ng dahilan yon, mahalaga ka sa Diyos. Amen? Tayo po'y tumayo. Tayo magpasalamat sa araw na ito. Lahat na nasa second service at lahat na nasa online. Mahalaga tayo sa Panginoon. Kaya may salita, ang pamilya natin ay nadadala natin sa Panginoon. May dahilan. Awitin natin yung isang Tagalog song kanina. Panginoon, ika'y hindi nagbabago. And as we sing this beautiful worship song, gawin po nating dasal o panalangin ang awiting ito. Laki pa natin ng pasalamat. Amen? Laki pa natin ng pasalamat. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Gawin natin po panalangin na ang panalangin ito, ang awit ito. Oras man ay maglaho, ako'y lalaki, umaawi ang puso ko. Gawin natin panalangin ng awit ito. Sama ko Ang iyong likha, sumasabay sa pagbigay ng luwalhati sa iyo, Ama. Buong puso, buong buhay.
Tas natin ang ating mga kamay. Ikaw ay aking Diyos, walang katulad. Ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Ako'y walang kabutihan liban sa'yo. Ikaw ay aking Panginoon. Sambahin natin ang ating Panginoon. Pinagpapahalagahan ka ng Diyos. He cares for you. He saved us by His care and by grace. Hindi nagbabago noong ngayon. Oras man ay maglaho, Ako'y lalapit. maawi ang puso ko. Oh, kasama ko ang iyong mundong likha, sumasabay sa pagbigay ng luwalhati sa'yo, Ama. Buong puso, buong buhay. Ikaw ay aking Diyos, walang katulad. Ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Ako'y walang kabutihan liban sa'yo. Ikaw ay aking Panginoon. Ang pag-ibig Mo'y walang hanggan. ako'y walang kabutihan liban sa'yo. Ikaw ay aking Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng nasa tahanan, maging sa loob ng ating sanktuaryo, mahalaga ka sa Panginoon. Maraming dahilan, pero sa apat na ating napag-aralan, ganyang kakahalaga sa Panginoon. Hallelujah. Sumabay tayo sa maikling panalangin bilang pasalamat. Ama namin Diyos, kami nagpapasalamat dahil pinapahalagahan mo lagi kami. Nakakaranas kami ng kaibang pagpapala, pag-iingat, at kami tinawag mo. Salamat Panginoon, at patuloy ka namin dinadakila, pinupurit, pinapasalamatan, at ang aming kinikilala na aming Diyos sa tagapagligtas. Sa po namin inihahandog ang aming buhay, at kami nagpapasalamat. Mahalaga kami sa iyong harapan. Salamat dakilang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen, amen, and amen. Praise God. Hello po. So, dadako na po tayo sa giving. Makibukas po kayo sa akin sa Proverbs chapter 3 verses 9 and 10. Sabi po dito, si Yahweh handugan mo bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nangaapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. So, dito po sa binasa natin, tinuturuan po tayo na sinasabi po dito, i-honor po natin ang Lord sa lahat ng meron tayo. In everything we do, in everything we have, kailangan po nating maparangalan ng Diyos. Alam naman po natin na lahat naman ng meron tayo ay galing sa Kanya. So, dito po, tinuturuan po tayo maging grateful at faithful po. So, alam naman po natin kung ano ibig sabihin ng tithes at saka ng offering. So,
maliit man po yan o malaki, ang tinitingnan po ng Lord ay yung ating mga puso po. So kung tayo po ay nananatiling tapat sa bawat pagpapalang nare-receive natin, napaparangalan po natin ng Lord doon. So sige po, hawakan po natin ang ating mga kaloob, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. O Lord God, salamat Panginoon sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming narinig. Tunay nga, O Lord, na napakahalaga namin sa iyong harapan. Kaya naman, Panginoon, we pray, Panginoon, na sa oras na ito, kami naman, Panginoon, na makapagbalik sa iyo, Panginoon. Salamat, O Lord, at patuloy mong ingatan at gabayan ang bawat isa. Patuloy mong i-bless, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kita mo ang mga puso namin, Panginoon. Kita mo, Panginoon, ang bawat desire ng bawat isa sa amin. Salamat, O God, sa pagkakataong ito na kami makakapagbalik sa iyo, Panginoon, sa mga pagpapalang pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord. To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala pag-asa natin. Ikaw at ako, babangon tayo, sama-samang lahat ay susulong. Basta tayo'y magtutulong-tulong, lilipas din, matatapos din ang dilim. Manalangin, Praise God. So, manalangin, manalangin. palapakan natin ang ating Panginoon. And today, first Sunday of the month, tayo dadako sa Holy Communion. No? Ang tawag na iba dito ay Santa Cenas. The bread and the wine. Ang atin lang pong proseso ay lalapit po kayong isa-isa. With spacing pa rin. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Amang Banal, maraming salamat at sa aming pagbabahagi at magiging bahagi kami sa banal na hapunang ito. Ama, maraming salamat at aming dinideklara ang benepisyo nito sa amin at sa buong sambahayan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sige po, bayro po. Sige. Yung nasa unahan, lapit po tayo. Tapos ng dilim, manalangin, manalangin, tatapos din. Tapos din ang dilim. Tapos din. Okay. Ang ating hawak po na elemento, dalawa. Ito pong yung bread ay nagsisignify po ito ng sacrifices ng Panginoon. And nasa cup, it is the cup of covenant of God. Through the shedding of the blood of the Lord, tayo po ay nagkaroon ng tipanan. Higit na matibay kaysa nung una, sapagkat ang tipanan noon ay galing sa dugo ng hayop during the time of Abraham. Pero dahil po ang Panginoong Yesus ay nagtigis ng dugo, mas makapangyarihan ang tipanan yon. At ito ay sinisimbolo lahat
At sa ating pagpapартake, the same benefits, the sacrifices and the blood covenant of Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa aming pakikibahagi ngayon pong umaga. Ama, dalangin ko, ang sakripisyong ginawa mo ay naging sanhi ng kagalingan namin sa aming mga sakit. At ang kopa na hawak namin ay naghahayag ng tipanan mo sa amin at sa buo naming pamilya. You are a covenant-keeping God. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, one victory song at hindi naman tayo pwede magkamayan. Kawayan lang. Isang victory song. Amen. Palakpakan nga po natin ang Diyos sa buhay. Amen. Patuloy tayong aawit sa ating Diyos sa buhay. Amen. Papuri sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Bumuhos man ang ulan, Panginoon Jesus. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malulod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Pinalot ang dilimang langit, pinapos ang liwanag, magtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at niyaya mo'y lubos. Ang isip mo ang pulihan hanggang matapos ang hos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto. Pagbukal lang pagsamba sa ating puso. Sabay-sabay! Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkalakas mo ang taglay, tuloy ang awit. Tuloy ang daluyan, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil. Di matutuyo, tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Hallelujah, may samba. Bumuhos man ang ulan. Patuloy tayong awit sa Diyos. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pipilit na ako ay itumba. Pinalot ang dilimang langit, pinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang isip mo ang kulihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto. Pagbukal ng pagsamba sa ating puso. Tuloy ang awit, sigaw ng ating pusong nagtagumpay. Pagkalakas mo ang taglay, tuloy ang awit. Tuloy ang daluyan, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy ang awit,
Sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Para sa Diyos, para sa iyo. Hallelujah! Para sa iyo, Diyos. Para sa iyo. Yes. Para sa iyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Tayo dumuma ko sa benediction prayer. Lord God, maraming salamat. You're awesome, Lord God. Thank you. As we celebrate your goodness and greatness, oh God, thank you. Patuloy mo pinagpapala pa na patuloy binubuksan na maging malaya. Lord, we declare your protection. Every day, sa life families, mula sa core leaders, pastors, all the families. Lord, salamat sapagkat